Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. O night divine, O night when Christ was born. O night divine, O night divine, fall on your knees. Oh, hear the angel voices. O night divine, O night when Christ was born. O night divine,
Isang mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Once again, we would like to welcome you in our show, The Preparation! Kuya Sir, Merry Christmas! December 1, Brother Tony. Amen, amen. Merry Christmas. At sa ating mga taga-subaybay, Merry Christmas yung lahat. Pero Brother Tony, Yes, sir. alam mo ba na muntik na hindi matuloy ngayong gabi? Muntik nang hindi matuloy. Sa mga young people natin. Bakit? Bakit ho At yan? sa atin, kasi yung mga co-host natin, nakikiramay sila. Nakikiramay saan ho yan? Kay Catherine at kay Daniel. Yun, nag-break na raw sila eh. Pero wala sa atin yan, Brother Tony. Kaya Yes, tuloy sir. ang ligaya Amen, natin. amen, amen. Kayo mga taga-subaybay, mahilig kayo sa showbiz ha. Sa ating mga nagagandang co-host, good evening, Ara, Good evening po. Rona, and Sai. Good evening, sirs. Brother Tony, good evening. Yes, Tonight is the last month, the start of the last month of the year 2023. Amen, pambira. Napakabilis ng panahon huya. Parang kailan lang nagsisimula tayo, no? Ng January. Ngayon, can you imagine na sa month of December na po tayo? Last January, pinag-uusapan natin, huwag niyong kaligtaan yung mga show because by December, we'll be wrapping it up. Yes, sir. Amen. Ngayon, Brother Tony, wrap up na tayo for the year 2023. Amen, amen. Wow, ang bilis, ang bilis. It is also significant sapagkat December 1 is a Friday, the preparation show. And this will culminate on December 29, which is a Friday, the last Friday of the year. Yun din ang ating last show for the year, Brother Tony. Yes, sir. Tama po, no? Kaya sa mga viewers po namin ngayon pong gabi, magalak po tayo at patuloy po tayong sumubaybay dahil maganda po yung ating pong pag-uusapan ngayon pong gabi. Bago tayo mag-proceed sa pag-uusapan natin, Huya, shoutout po muna tayo sa mga early birds natin, mga Shout out viewers. muna tayo, Sister Ara. Ayun, good evening po sa inyong lahat. Magandang gabi po at Merry Christmas po sa bawat isa po sa atin dyan. And ngayon po nakikita na natin, meron na po tayong 50 live, Facebook live viewers po sa mga oras na ito. Kaya keep sharing the link para po maabot pa po yung iba nating mga kasamahan na makapanood po ng ating programa. At ngayon pong gabi, kasama na po natin, nakikita ko na po dito sa aking monitor, si Ma'am Nenita Buffet. Good evening po. Si Sir Joshua Belmonte. Good evening, sir. At ganun po si Ma'am Cecil Ampig. Good evening din po. At si Ma'am Ellen Hermosura. Kasama na rin po natin ngayon. At ganun din po si Ma'am Linda Quinones. Good evening. At si Ma'am Vering Galindo, magandang gabi po. At ganoon din po si Sir Jeffrey Onsat at Hello, Sir Jeff. si Ma'am Janelle Mendoza, kasama na rin po natin ngayon. At ganoon din naman po kasama na po natin si Rica May at si Ma'am Fe. Ganon din naman po si Ma'am Hana Paniergo at ganon din po si Ma'am Mayet Regaspi. At yung mga iba nating kasamahan sa team preparation dyan. At ganon din po si Ma'am Diane Cass. Kasama na rin po natin ngayong gabi. At syempre, binabati ko rin po lahat ng mga kasamahan o ka-team natin dyan sa team prep, especially sa Team Fearless. Good evening po sa inyo. At manood na po tayo. Syempre, at isend na ninyo yung mga pictures na resibong nanonood na kayo ngayong gabi. Ayan. Ma'am Cyril, baka may mga gusto ko pa pong batiin. Maraming babatihan si Ma'am Say. Yan. Gusto kong batiin ng aking mother na nanonood kasama si Graham. At syempre, lahat po ng mga team patient. Hello po, good evening po sa inyong lahat. At sana po ay magsama-sama po tayong matuto at makinig at manood. Mag-send po kayo ng inyong photos. At gusto ko pong batiin ng iilan sa mga nasa viewers natin. Si Ma'am Ellen Hermosura, hello po. Ma'am Joanne, si Ma'am Fe, si Ma'am Marites, hello po. Si Ma'am Vering, at si Ma'am Eileen Jimenez, nanonood din. Ayan. At syempre, doon si Ma'am Tina Trinidad, hello po. Si Sir Joshua Belmonte, happy birthday po sa inyo. Yoy, happy birthday. Ayan. Happy birthday. Tapos, syempre, gusto ko rin batiin yung nasa Southeast ng mga mothers and fathers na nanonood. Hello po, good evening. Si Ma'am Odeza Aquino, hello po. At Sir Roy, may namamas ko na sa ating comment section. Si Ma'am Linda Quinones, hello po. Yun, namamas ko na. Namamas ko na, Yun. sir. At sa lahat po ng aming mga kasamahan sa team preparation. Ayan, Ma'am Rona. Ayun, magandang gabi sa ating lahat. At syempre, ang West Bank family, babatiin ko na. At meron na nandito ang aming leader, si Sir Noel. Ayun. Oh. Grabe, special shoutout ha. Yes, Oo. sir. At ang leader din namin sa Fearless, si Sir Emil. Wow. Nandito Wow, din. nandito And rin.
Napansin nyo bang watching po si Pastor Hill Mamsay? Ayan. Yes po. Yun. Good evening po. Sa lahat ng ating live viewers Man. at yung mga kasama na namin ngayon, maayong gabi sa tanan. Amen, amen. Huya, sir, baka may mga nais pa po kayong batiin. Lahat ng kasama ko sa Philippine Fleet, shout out to all of you, Diane, Evita, Lenlen, Janelle, and Sarah. Keep tuning in, keep passing the link. Amen. Maraming salamat po. And of course, nais ko din pong batiin lahat yung mga ano natin, mga kapatiran natin from Team Prep, no? Ito na yung pagkakataon natin na makapag-tune in tayo kung ano man ang ginagawa po ninyo sa ngayon. I-post po muna ninyo yan. May tamang panahon para sa mga gawain natin. At ngayon po, ito pong pagkakataon po natin na makapakinig tayo ng topic dahil maganda po yung ating pong mapag-uusapan. Kaya mga kapatid, please continue to share the link, no, para mas marami po tayong maabot ng mga viewers po natin ngayon pong gabi at mapag-usapan natin yung isa po na minsan nakakaligtaan po natin. No? Kaya ngayon pong gabi, nais po namin introduce po sa inyo yung topic po natin for this month of December. Wala pong iba kundi ang regalo ko sa magulang ko ngayong Pasko. Wow. Yun. Ulitin natin, Huya, ang ganda na ito eh. Ang regalo ko sa magulang ko ngayong Pasko. Yun. Amen. Huya, sir. Baka sabihin ng mga taga-subaybay natin, dapat nga magulang magbigay ng regalo sa akin eh. Yun. Pero alam nyo ba kasi, we have been caught up with the practice of the world. Na pag Christmas, nag-i-expect tayo, natatanggap tayo. Na pag wala ka natanggap, ay, jahe naman tong Christmas na to. Wala akong natanggap. Yun ang mindset natin. Not knowing, Brother Tony, the very essence of Christmas is giving. Yes, sir. Amen. Bakit giving? Sapagkat kung walang binigay na Kristo na siyang maging tagapagligtas natin, there will be no Christmas. Tama, sir. Amen. Sapagkat kanina sa ating opening screen, nakalagay doon John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen. Binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na siyang naging tagapagligtas natin. And that is what we practice now. Yes, sir. And over the years, more than 2,000 years ago, Brother Tony, until now, down the years, naging tradition natin na pag Christmas, giving. But, na-circumvent yan over the years, naging receiving. Yeah. But the real essence of Christmas is giving. Amen. Hindi lang po yan puro receiving. No? At kinakailangan din po natin ma-realize na mahalaga din po na tayo po ay nagbibigay. Ma'am Rona, mayroon po kayo nais banggitin? Yes, sir. Pag sinabi natin Christmas, dapat alam natin it's all about Christ. Kaya, Amen. Christmas. Yung iba, kung napapansin natin pagbabate, Merry Christmas X yung ginagamit. Yun. Oh, so, pinalitan na. Pinalitan na yung Christ. So, dapat tatandaan natin, Christmas is all about Christ. Kaya, huwag tatanggalin yon. Amen. Totoo po yan. Actually po, no, kanina po, upon watching our Baptist lunch kanina pong tanghali, maganda po na ine-emphasize ni Pastor na ang bawat isa po sa atin dito, naniniwala po tayo sa Christmas. Amen? Gusto ko lamang po na liwanagin na tayo po ay naniniwala na tayo po ay nagsa-celebrate ng Christmas dahil simple lamang po ang rason dahil merong Kristong ipinanganak na ibinigay po sa atin. Alam niyo po mga kapatid, no, wala tayong ganitong klaseng programa, no, kung wala pong naging Christmas. No? Alam niyo po, naggaling po yan, nagsimula po yan dahil merong Kristong ipinanganak at dahil po sa merong Kristong ipinanganak, salamat sa Panginoon, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At yan po ang pinakaumpisa kung bakit tayo nagkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo at nagkaroon po ng maraming bagay na kung saan ito po, nakikita po natin, isa po sa naging programa ng ating pong church, wala pong iba kundi yung The Preparation. Maganda po kanina, Sir Roy, yung ating pong ina-emphasize, no? Hindi lamang po tayo, it's more about receiving. Lalong-lalo na huya yung mga kabataan natin sa ngayon. Isa po ito, yung buwan na ito, na maraming pong excited. Yes, Bakit? sir. Bakit excited? Kasi ito yung pagkakataon na sinasabi po nila na marami akong regalong matatanggap. Ito ng pagkakataon ko na masisingil ko si Ninong. Ay. Maaring Yun. yun sa atin, huya. Yun, Ngayon namamas ko na. Yes, sir. Yun. Oo, ngayon na ang pagkakataon ko para singilin ko si Ninong Roy. Tama ba? Mic test. Ano, Hello. sir, Mic test. speaking of- Garble. Salamat sa regalo, Ninong Roy. Yes. Sponsor sa amin, bagong Grabe damit. naman yan. Yes. Regalo.
Ang ganda Yes. rin, sa comment section, ang ganda daw po ng ating damit. Maraming pong salamat sa inyo. Sir Royce, Sana all. sana, Yes sir, yan po no, yun po ang pangkaraniwan na nagiging mindset ng mga kabataan. Hindi lang po actually kabataan ng bawat isa po sa atin. Let's be honest, kung honest po tayo, ito po minsan nakakapag-distract sa atin. Kasi pag December, maraming blessings, maraming mga nagbibigay, na kung saan excited tayo kung ano yung matatanggap natin. Pero, hindi tayo excited na tayo ay ang magbibigay. Tama. No? Kaya maganda po mga kapatid, no, dito po sa ating pong topic ay na mapag-uusapan natin, na matutunan natin na tayo ay magbigay. Kanina po sa ating pong introduction, nakita nyo po yung verse na ating pong ginamit. Isa po ito sa pinaka-favorite verse na ating pong binabanggit every time na tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Sabi po ng John chapter 3 verse number 16, "For God so loved the world." At dahil sa pagmamahal ng Diyos, ipinakita po ng Diyos sa kanya pong pagmamahal, sa kanya pong pagbibigay. At sino po ang kanya pong ibinigay? Ang kanyang bugtong na anak. Sir Roy, hindi lamang po basta-bastang regalo, kundi sabi po ng Biblia, begotten Son. That is the ultimate gift. The ultimate gift na marireceive po Pwedeng ibigay yes sir, ng Diyos. ng Diyos. At ibinigay po sa atin yan sa lahat mo ng sangkatauhan na kung saan dapat magalak tayo. Kasi merong Diyos na nagbigay po sa atin ng begotten Son. At sabi po dito, that whosoever believeth in Him should not perish. Saan ba dapat magpe-perish yung tao? Sa impyerno. Pero dahil nga po sa regalo ibinigay, ang Diyos ay nagbigay sa atin ng eternal life. Hindi po ba tayo natutuwa na nare-remind po tayo every Christmas season na meron tayong Diyos na nagligtas sa atin at tayo po ay merong pinangahawakan na kung saan this is the ultimate gift na aking pong natanggap. And sana, Brother Tony, hindi malusaw sa pagbati ng Hello, Ninong Roy or Merry Christmas. Hindi malusaw ang pinakamensahe Yes, sir. na may dumating na Kristo na siya naging pag-asa natin. yes. So, I already have the hope. Bakit? May dumating na Kristo na pwedeng magligtas sa atin. Amen. But sabi ko nga, over the years, nalusaw ang mensahe ng Christmas. It's sad that today, today's generation, will equate Christmas with receiving gifts. Amen. They will equate Christmas with all the lights and the Christmas decor. Yes. They will equate Christmas with yung noise, yung paputok. Na pag walang pumutok, pag wala ka mga libintador, mga kwitis, feeling mo walang Christmas. Hindi na feel yung Christmas. Mababaw. Yes, sir. Yeah. Ang kanta nila, sir, ang Disyembre ko ay malungkot. Malamig Buong taon pa. ang Sir Roy, parang malungkot. double Ano, meaning December yata. lang, Double December. meaning ba? Hindi, Double meaning, Ay, double sorry. meaning. Ganun yung kanta nila pag sinasabi nga ng Sir Roy na hindi nila ma-feel yung Christmas, sir. Kaya ang sinasabi nila, ang kanilang Disyembre ay malungkot. Pero Yun. di nga nila alam yung true meaning ng Christmas. Sapagkat kung maintindihan lamang natin mga taga-subaybay namin, ang totoong mensahe ng Christmas, anumang kalagayan mo, nakaupo ka lang sa bahay mo, may hawak ka na mainit na kape, panlaban sa malamig na panahon. Are you welcome, inaanak na Hill. Sabi ni Pastor, salamat Ninong Roy. Alam niyo kung maintindihan niyo ang pinaka-mensahe ng Christmas, pinaka-essence, kahit nasa bahay ka lang, Brother Tony, Yes, sir. wala kang kasama, may simple music lang si Paring Jose, may mainit ka na kape, Pare, ah. pangkontra sa malamig na panahon, kahit wala kang regalo, kahit walang paputok, kahit walang maingay, walang lechon, but you understand the real meaning of Christmas, ikaw ay magpapasalamat at ikaw ay totoo na matutuwa deep inside. Yes, sir. At ramdam ko yan, sir. Pag November nung working pa ako, may 13 month. Yun. December, 13 may month? yes, may Bonus. bonus. Sana Ngayon, wala as Wala in na. wala. Pero hindi yan ang totoong kasiyahan na sinasabi niyo po, Amen. Sir Roy. That's right, Dahil ma'am. wala man lahat yun, pero hindi nababawasan ng ating kasiyahan dahil alam natin ano yung totoong meaning ng Christmas. Amen. Alam mo, importante na maintindihan lalo ng mga taga-subaybay natin sapagkat yun lamang po ang kaligayahan na hindi pwedeng matanggal sa inyo. Hindi pwedeng bawasan. Kahit wala kang binigay, walang binigay siya na kahit anuman, that joy within will never
hindi kailanman matatanggal, maaalis sa'yo. Yan ang totoong at tunay na kaligayahan. Amen. It is a great reminder for all of us po, Huya Sir, no? No, yung Christmas season is not about money, it's not about material things na kung saan itong kina-exciteran ng mga tao po sa ngayon. Kaya maganda po na napag-uusapan po natin at naging maliwanag po ngayon na kung merong Christmas dahil merong Kristong ipinanganak. Alright. So meron po ba kayong mga nais na batiin? Sir Roy, parang marami po nakikitang bumabati dito, Huya Sir. Ninong Dumadami Roy. mga inaanak ko. Dumadami. Dumadami yung inaanak. Sir Tony, babasahin ko lang po yung comment Sige, ni Ma'am Pastor Rona. Hilan. Basta ako masaya pag magkasama kami ni Ninong Roy. Sama ako dyan, ha? Kami din, masaya. Amen, amen, amen. Alright, so ngayon pong gabi, no, naway, naging maliwanag po sa ating pong viewers na naniniwala tayo sa Christmas dahil merong Kristong ipinanganak. Sir Tony, may Amen. isa pala Yes, akong ma'am. shout out. Ang sabi po ni Ma'am Christy dito, andyan ba Ninong Dandan? Di ko makita. Shout out daw. O, Ayun, Ninong yun. Dandan. Mamaya, Dandan. sisingilin natin yan mamaya. Alam mo, hindi Ayan. na ninong ni Cristo yun. Ninong ko rin yun. Amen, pambira. May ninong ka rin, Huya. May ninong din ako. Amen. Basta't huwag nyo kaming kalimutan mga inaanak nyo, Huya. Well, anyway. Alright, so ito po, naging maliwanag po sa ating pong sa bawat isa po sa atin, naniniwala tayo na merong pong Christmas at ang sa Christmas na ating pong pinag-iusapan, wag na wag din natin kakalimutan, hindi po ito patungkol sa ating pong matatanggap, kundi kung ano rin po yung ating pong maibibigay. Alright, so balik po tayo sa topic po natin, Huya. Maganda po ito, ang regalo ko sa magulang ko ngayong Pasko. Yan, alright. Ito po, minsan, Huya, nakakaligtaan natin, no? Yung isa sa pinakamahalagang tao sa ating pong buhay, pag dumating yung Christmas, nakakalimutan natin. Katulad nga po na nabanggit ko po kanina, we are distracted dahil sa panahon pong ito is all about materialism. Lalong-lalo na pag nakatanggap ka ng 13th month, anong unang-unang papasok sa isip mo? Kung ano ang gusto mong bilhin? Mall. Mall. Ano? No? Noah, Aura. Ribbon. Lahat yan. May sale. Yes, sir. Yun, di ba? Ribbon. Ribbon. Kapag Sa nakapag-ribbon, babae, ribbon. yan daw ang palatandaan, Huya, na nakatanggap na daw. Yes, Yun, straight na yun, yung hair ng mga babae. Tama ba? Well, anyway po mga kapatid, no? Regarding po sa Christmas season, napakahalaga na wag po nating kakaligtaan yung isa pong, hindi pong isa kundi yung isa po sa mahalaga sa ating pong buhay, wala pong iba, kundi yung ating pong mga magulang. Mga kapatid, lahat po tayo, sigurado ay meron tayong magulang. Amen? No? Hindi tayo lumabas sa mundo pong ito kung walang nagluwal sa atin. No? Kaya mga kapatid, napakahalaga na may emphasize po natin na ang bawat isa po sa amin dito ay meron din po kaming mga magulang. At naniniwala kami, kayo rin po ay meron po kayong mga magulang. Kaya ito pong season pong ito, sa pagpatak ng December 1st, ngayon pong araw pong ito, nais po namin ma-remind po sa inyo na wag nating kakaligtaan yung ating pong mamahal sa buhay, kundi yung ating pong mga magulang. Alright, sabi po ng topic po natin, alright, ang regalo ko sa magulang ko ngayong Pasko. Ang question natin, Huya, sa mga viewers natin ngayon, sumagi na ba sa isip po ninyo kung ano ang regalong maibibigay ninyo sa magulang ninyo? No? Kaya ngayon pong gabi pong ito, Huya, tatanungin natin yung mga host natin. Mga Kung ano co-host rin. natin. Yes, sir, mga co-host natin. Yung mga nag-iisa sa kulay. Yung nag-iisa sa kulay. Yun, Para yun, saan po yun. yung uniform nila, Huya Oo, diba? diba? Kung hindi sasagot ito? Oo, syempre. Tatanungin natin to isa-isa, Huya. Sino po ang gusto ninyong unang tawagin, Ayun Huya? na sa harapan ko, syempre. Nasa... Yan. Para daw hindi maging malungkot ang kanyang Christmas. Ayan. Yun, eto na nga. Ma'am Sai, yan, nakuha niyo po yung katanungan, Huya. Yes, Ma'am sir. Sai. Sir, Alright. sa material na bagay, sir, susubukan ko kung ano yung mga minimal na gusto lang ni Mami. Alam mo, gusto lang naman ni Mami dyan yung laging yung pagpapapedicure, ganun lang. Gusto nila yung ganyan. So kapag nakatanggap ako ng blessing, binibigyan ko, sinishare ko yan kay Mama. Tsaka, ang panalangin ko talaga sa Panginoon, aalagaan ko yan si Mami dahil Wow. kami lang yung dalawang lagi Maalaga kasama. pala si Ma'am Sai. At Oo. magpakailanman. Magpakailanman. Yun. Kasi wala na kasi siya Kahit kasama. anong mangyari. Oo. Kahit meron na. Yeah.
Alagaan mo pa rin si mami mo. Yes, ibig sabihin. sir. Oo, Yun, alaga ko yan. Mahal na mahal ko yan si ma'am. Kaya kung ang regalo ko ngayong Pasko, ayan, ang pinapanalangin ko, wag kong painitin ang ulo ni mami. Kasi minsan, di ba, pag kaming dalawa lang, sir, yung patience ni mami na uubos ko na minsan. Magdalawa lang kayo. Oo, Baka may nauubos ko na. nakakapag-trigger sa kanya pag Kaya nakikita ka nga, mo. matigas din ang ulo minsan. Kaya, mami, sorry. Yan, nagtitry Yun. ko. Kaya Amen. pang pedicure mo, ayan. Yan ang iaano ko pag pray natin. Yun. Para pang puts pa, mga Okay, ganyan. so bibigyan mo siya ng mga minimalist Yun, yan. na yan, hilig sir. niya. Oo, sir. Pero sir, hindi niya, nakalimutan niyan sabihin, sabi niya sa amin kagabi. May iba siyang Ay, sagot, sir. May merong iba gustong siyang sabihin regalo. to. Okay, part 1 pa lang yun. Ano yung part 2, Rona? Part 2, sir, gusto niyang regalo sa nanay niya, anak. Sabi ko, Anak, baka gusto mo ni apo. Mother. Apo. Yun. Matagal pa yun. Matagal pa, Baka umabot sir. pa di- Christmas next year. Matagal pa yun, sir. Ayan. Amen, amen. Yun. Maraming salamat kay Ma'am Sai. Maganda po yung kanya pong plano. Maganda, At least maganda meron plano siyang niya. regalo na ibibigay sa kanyang magulang. Meron bang Nagko-comment, May nag-comment. syempre. Pwede mag-join yung ating mga Meron, taga-subaybay. sir. Sige, basahin yung mga anong regalo sa magulang nila. Opo. iba, kung ano mga comments nila. Comments po ni Pastor, yung regalo ni Ma'am Sai sa mami niya, anak daw po. Anak. Anak. So, ibig sabihin, kailangan niya na ng, Ah, ayun, sir. yun. Yun na. Tapos po, ito naman si Ma'am Dayan Cas, ang regalo ko kay nanay ay foot spa. Napaka-happy na niya at aalagaan ko siya dito lang ako sa tabi niya. Nanay, mahal na Wow. mahal ko. Amen. Galing kay. Ma'am Dayan Cas. Amen. Ayun naman kay Dayan. Ma'am Lynn. Shout out to you, Dayan. Kasamahan ko yan sa fleet. Si Ma'am Linda naman, buti pa sila may mga magulang pa. Ayun, Wow. kaya Amen. bigyan na Amen. natin. Maganda yan. Yun. Magandang paalala yan na habang may mga magulang pa tayo, Totoo yan. mahalin, alagaan, at regaluhan natin sila. Tama. Hindi sa lahat ng oras kasama natin yung magulang natin. Yeah, totoo Kaya yan. hanggang habang kasama pa natin, bigyan natin ng pagkakataon na kahit papaano meron tayong maibibigay sa kanila. Alright, napakinggan natin si Ma'am Sai. Huya, sino ang ine-next natin? Eh, syempre, yung Sino? katabi ni Sai. Hindi ikaw yun, kundi si Rona. Yun! Yun. Ma'am Ayun. Rons. Una, sir, na naisip ko na iregalo kay mama kasi nung nandito siya, dinala namin sa parlor, sir. So, nagpaano siya, nagpaganda. O, tulad yan sabi kanina ni Ara na pagbabais pariban. Siyempre, may edad na si mama, wala nang ganon. O, so, ngayon, yun naman yung inisip ko na makeover sa sarili niya para ma-feel niya. Wow, But, pambira. pinaka, Gandang plano. sir, pinaka is yung time. Yun talaga yung regalo ko sa nanay ko. Hindi lang basta Christmas, kung hindi throughout the years. I'll make sure na malayo man ako, pero ramdam ng nanay kong may anak siya. Wow! Amen! Kaya Yun. I'll make sure na tumatawag talaga ako sa kanya. Pinakamaigsi na yung 30 minutes na usapan namin. Minsan, umaabot ng more than 1 hour. Yung hahayaan ko siyang magsalita kung ano-ano na lang yung sasabihin niya. Itong mga ganitong nangyari. The following week, mag-uusap kami, ganun ulit. Pero yung bang nandyan ako para makinig sa kanya. Yun. Mabait na bata. Sai, tumatawa ka. May babasahin ka dyan. Kasi po yung comment po ni Pastor Hill, nag-reply po si Pastor kay Mami. Sabi ni Mami niya, anak daw. Kasi may comment pa si mami mo, Amen, anak, I love you. So, Meron ding isang nag-amen. Ayun. Oo. Oo, may nag-amen din. Yun, so yung regalo naman ni Rona, una mong sinabi bago yung time, makeover. yes, sir. Ano makeover? Hindi lang makeup. Yung pakulay ng buhok, Ayan. sir. Yun. Maganda Makeover. yun, sir. Kung baga sa kotse, ano yan, scrape to metal yan. Opo. Di ba? Di ba? Hindi lang wash over. Kasi Di ba? kung nandun sana Oo. ako, sir, ako yung, Interior detailing, kumbaga. yes, sir, yung gusto Yun. kong personal Lahat ng mga touch. detalye sa loob ng kotse, di ba? Yun. Ako yung Sai, teka, nagkukulat. tumatawa si Sai. Sai, basahin mo, Sai. Pa-share naman, Sai. Sai, pa-share naman. Share mo naman. Kasi, merong- kasi po, si Pastor dito, may nag-comment po kasi sabi po ni Sir Louis. nag-comment? Sir Louis Ruiz, sabi niya, Amen po, Ah. Ma'am Sai. Tapos sabi po ni Pastor Hill, Amen daw sa anak. Amen. Sir Roy, baka hindi na ito aabot ng next Christmas. Amen. Yun. So, going back kay Rona, Ayan. ang kanya regalo, makeover. Lahat na. Lahat ng pampering ng di ba? Mani-pedi, Maganda foot yun, spa, sir. sabi ni Dayan, foot spa. Sabi naman ni Sai, mani-pedi. Alam mo babae ba dito, Tony, napansin ko?
Pare-pareho. Mahilig sa mga ganun. Yeah. Nung siguro later on, pag sila naman ang nasa ganong edad, yun din ang gusto lang irigalo sa kanila. Money, Relax pedi, kasi, sir. foot spa, makeover. Yun. Okay, thank you, Sister Rona. Ito naman, Brother Tony. Sister Ito na. Ana, Ayan. yung Yan na. master natin. Ano naman ang Yun. regalo mo sa nanay, sa magulang mo? Sorry po, basahin ko lang yung comment Anak ni din ba? Pastor. Ay, sorry. Hindi, sabi ni Pastor, sinumagot siya doon sa ano. Sabi po ni Pastor, next week may anak na. Next week, may anak na. Bilis instant ah. 18 years old na nga. Ang bilis. Ayun po, sa akin naman po, kung sila po, ayun, makeover. Ako po kasi nanay ko po talaga, hindi siya mahilig sa mga ganon. Pero po, nung nasa labas po ako, may work ako, ang lagi ko pong binibigay sa kanya is gamit pang luto. Kasi mahilig po talaga siyang magluto, kagaya ko. Kumain ako. Mahilig siya magluto, sir, kagaya ng kaldero, kawali, mga ganun, sir. Yun po, kung meron man akong regalo na nais kong ibigay na material na bagay, yun, yung gamit na pangluto, para mas lalo pa niyang sarapan yung pagluluto niya ng laing, ng papaya, ng ganataan, ganyan. Patikim kami, mama. Oo, tapos and then syempre po, since ako nga po ay wala po doon ngayon sa bahay, hindi ko po sila kasama, ang akin naman na isa sa prayer ko, regalo ko palagi na gusto ko sa kanilang may parating is yung panalangin ko sa kanila, na iingatan sila palagi ng Panginoon. Syempre po, hindi na rin po ganun, nagkakaedad na rin po yung mga magulang ko, especially yung tatay ko is, before po ako napasok dito as full-time, talaga may sakit na ho yun. So, ayaw po. Kaya, ang aking regalo is always yung prayer sa kanila at syempre yung pagmamahal sa kanila na bagamat malayo po, mararamdaman po nila yung presence ko by prayer and love po sa kanila. Yun. Ganda naman ang regalo ni Ara. Wow. Sai, pa-share ulit, Sai. Si Pastor, walang gaanong kausapin niyo si Pastor. Pa-share naman kasi kayo opo. nag-monitor kami. Ay, Wala ka. sabi po ni Ito naman, sabi oh. po kasi dito ni Pastor, next week may anak na. Ang sabi po ni Ma'am Tang Belmonte, ang bilis po, Pastor, parang kuto. Tapos sabi ni Pastor, fertile eh. Ay, kausapin niyo si Pastor dyan. Wag na po natin i-explain ng mas malalim Opo, pa. wag na Basta po. yun. Ay, akala ko TCS na to eh. Alam mo ba ni Tony? Yes, sir. May mga na-shoutout tayo kanina. Dagdag shoutout ba? Tony Claro, shoutout to you. Amen, Hello sir. po. Amen, sir. Yung pag-shoutout natin kanina, pa-acknowledge, hindi lang mahanga acknowledgement yon. Yung mga na-shoutout, sumagot naman kayo sa chat natin para malaman namin at mabasa namin ano ang plano nyo regalo sa mga magulang ninyo ngayong Christmas. Yun. Si Dayan, nagsabi na siya, food spa sa kanya nanay. Ay yung mga ibang na shoutout natin, binanggit ni Sai, ni Rona, ni Ara, ibato nyo rito para mabasa natin ang inyong mga regalo sa mga magulang ninyo. Alright, Brother Tony. Alright, sir. Maraming salamat. Ako naman, huya, no? Every Christmas, nakagawian po namin na yung nanay ko kasi at tatay ko, hindi sila materialistic na tao. May mga pagkakataon na may mga bagay sila ng mga luma na kahit papaano binibigyan ko sila ng panibagong gamit. Actually, maliit lamang po ito na bagay. Every Christmas nagbibigay po kami. Pero isa po sa napakahalaga po, Sir Roy, na maibibigay ko po kanina sa kanila ay wala pong iba kundi yung oras ko. Dahil ako po ngayon, sa mga hindi po nakakaalam, may sarili na rin po ang pamilya. Meron na rin po mga pinagkakaabalahan. Occupied yung buong oras ko. Pero napakahalaga po, Sir Roy, na maglaan tayo ng oras sa kanila bagamat may kanya na po kaming mga pamilya, no? Dahil ito rin pong pagkakataon ko na maipapakita ko sa kanila na bagamat hiwalay na ako sa kanila, mahal ko sila. Sir Roy, hindi po sa lahat ng oras, sinabi ko po kanina, kasama natin yung mga magulang natin. Lalong-lalo na sa panahon po ngayon na ito na yung panahon na lumalabas po yung mga sakit nila, ito na yung nagkakaroon ng mga karamdaman. Pero napakaganda po na maipapakita ko, maipaparamdam ko palagi, hindi lang Christmas time na mahal ko yung aking mga magulang. Amen. And lastly, huya, no, dahil ako po, bagamat hiwalay na ako sa aking pong mga magulang, isa po sa nais ko pong ipakita sa kanila yung regalo na ma-maintain ko yung kanila pong magandang reputation. Amen. Alam niyo po, Sir Roy, yung reputation hindi po basta-basta na ma-establish po yan. Pero alam niyo po, bagamat huwiwalay na ako sa kanila, palagi kong iniisip na dala-dala ko yung pangalan ng aking pamilya. Dala-dala ko yung pangalan ng aking mga magulang. Kaya it is also
may desire na ma-maintain ko yung aking magandang reputation dahil kasama ko dito yung aking pong mga magulang. Amen. Kaya sa mga magulang ko ngayon, kila mama at kila papa, nanonood man kayo, sa ngayon, no, kung hindi man, nagre-replay po yan sila, mahal na mahal ko po yan sila, po kayo, no. Kaya yun po ang nais kong ibigay sa kanila. Yung hindi man, yung material, napaka-normal na yun eh. Pero yung something na may ipapakita nyo po sa kanila na hindi po mapapalit ng pera, napakahalaga po yun, Huya. Yun po sa akin. Okay. Si Ara, may babasahin ka dyan. Ayun po, meron din po nag-comment dito si Sir Anthony Claro. Sabi niya, ang tanong kasi po natin is ano yung regalo ninyo sa magulang nyo ngayong Pasko. Sabi niya, bisitahin ng mas madalas ang mother ko at ipadama ang gratitude sa lahat. Sa lahat-lahat. Ayan po, thank you po. Isang mabuting anak. Yes po. Si Tony. Tony Okay, Claro. Brother Tony, regalo ko naman. Yes, sir. Yung sa inyo naman, Huya, sir. May ticket na ako. Uuwian ko sila. Amen, amen. Kasama ba kami dyan, Ninong? In spirit and in truth. Yun. Sasama ko si Christy, uwi kami sa Iligan. Sapagkat Amen, sir. pag ako'y nasa Iligan, I always feel I am a son. Amen. And gusto ko yung after ng breakfast, after breakfast, after ng dessert, mag-coffee, maabutan kami ng merienda, nag-uusap lang sa table. Maabutan kami ng tanghalian. And then kape uli at merienda ng hapon. Nag-uusap lang kami ng father ko, ng mother ko. Ang mag-serve ng pagkain, ng merienda, ng kape si mama, then mag-join na naman siya. Pagka doon yung mga kapatid ko, pag umuwi sila, kami sa hapagkainan, nandun kami, nagkikwentuhan. And for us, that is the very essence, sapagkat nung kami bata, pag kami kailangan paghapunan, pinag-usapan namin ito with pastor dati, many times na lumaki kami. Yung pati mga taga-subaybay natin palagay ko, marami siya lumaki ng ganito, paghapunan na, dapat kumpleto ang pamilya. Yes, Yes, sir. sir. Ganyan. Amen. Malaking atraso mo pag wala ka sa bahay. Ito Yun. yan. Ng Totoo, sir. hapunan. So yun ang binabalik-balikan namin pa ako'y umuwi. And bago yan, papalinis ko yung bahay. Kasi nung ako'y nag-aaral pa lang sa UP o sa PMA, pag ako'y umuwi, pag may 1 week ako sa bahay, ang trabaho ko, maglilinis ng bahay. Wow. Ng bakuran. Naging ugali. Mabait na bata. Hindi, ano ko lang yun, naging ugali ko yun. Eh ngayon, hindi na ako makakatagal sa bahay. May mga kasamahan ako sa apartment, mga striker, ipapadala ko sa Iligan. For 1 week, sabi ko, maglinis kayo doon. Gusto ko matuwa yung parents ko na, kasi syempre, in the advanced age, hindi sila makapaglinis ng tahanan ng bahay. Yun ang regalo ko sa kanila. And, Sir. Yes. Ikat lang kita, sir, ha. Ang sabi po ni Pastor Hill, yung inaanak niyo pong isa, nakakaiyak naman si Ninong Roy. Pakisabi mo sa inaanak ko na yan, may regalo naman yan. Pala eh. Yun. Kanina pa atay na antay, Huya eh. Sir Roy, malapit na lang ako sa Iligan, sir. Pwede na akong mag-bus para sa amin, sir. Huwag ka muna umuwi, kailangan ka rito. Yun, Sir Brother Tony, yun ang regalo ko sa sa parents ko. Amen. And nag-usap kami mga kapatid Amen, amen. na magko-coincide yung biyahe namin pa uwi sa bahay. Wow. Habang nandiyan pa yung magulang namin, habang malakas pa sila, si Totoo yan, Papa sir. is now 86. Wow. Alam mo, marami na siya naramdaman. Nagpa-eye replacement, natigil sa pagdadrive. Eh, nalaman ko kanina, nagdadrive na uli eh. So, habang malakas, kailangan, sa mga taga-subaybay namin, habang malakas pa yung ating mga magulang, habang we could enjoy the time with them, let's spend time with them. Importante. Sir, yan. may sagot po yung inaanak niyo po. Sabi, bigla po akong natuwa, Ninong Roy. Dumadami yung mga nais magpalista, maging inaanak ko. Tsaka meron din pa, sir, dumadami nga sabi, wow, Ninong Roy, sana all wait din po ng mga inaanak mo dito sa Paris, Paris. ang Oy. regalo. Si Ma'am Noyce. Si Noyce siya kasi Simon and Garfunkel. Yeah. Hello, Noyce. Hello, Simon. Amen, amen. Alright, so ngayon po, napag-usapan natin at binahagi natin yung mga plano natin kung anong nais nating maging regalo sa ating pumamagulang. Ngayon naman po, Huya Sir, tanungin natin yung mga viewers. No? Ano kaya ang pinaplano ninyong nais na ibigay na regalo sa inyo pong mga magulang? Please comment down no, sa ating pong live broadcast at mamaya ay babasa-basahin po natin yan isa-isa po mamaya. Alright. Alam mo, natuwa ako, Brother Tony, nung sinabi ni Dayan Cas kanina, foods pa para sa kanyang nanay. At sinabi naman ni Tony Claro, dalasan ko ang pagdalaw ko kay mama para maramdaman niya yung pagmamahal ko sa kanya. Yes, sir. Alam mo, between the child and the parents,
I believe na mas close talaga ang nanay. Kasi yung mga, lahat ng mga, ikaw, nanay, sinabi mo, nanay, ikaw, magulang naman, dalawa sila. Bartoni, magulang, ako, magulang. But may mga nagsasabi talaga na makita mo na yung closeness talaga ay sa anak at sa nanay. Yun. Which I believe is a good sign that we recognize yung naghirap sa atin. For 9 months, bit-bit niya tayo. Yeah. Kasi napupunan. And then kung wala sila, wala naman talaga tayo rito. God bless you, all of you mothers na taga-subaybay namin ngayong gabi. And alam mo, sir, bakit naging kaugalian ko talaga at habit ko na yun yung magpasalamat, mag-I love you kay mama. Dahil every time na magsabi ako sa kanya, masalamat sa lahat-lahat. Alam mo yung natatat sila, yung bang naiiyak. Oh, salamat ma. Ito yung na pagpapasalamat sa lahat ng ginawa nyo na marinig ng isang magulang na may isang anak na ina-acknowledge yung kanilang ginawa, malaking bagay yun sa kanila. Walang katapat na amount yun, na material Amen. na bagay. Amen. Which made me think, Brother Tony, alam mo, ang dami sa atin, nag-iisip, wala akong pambili ng regalo kay nanay, kay tatay, sa mga kaibigan ko. Not knowing, yung ultimate gift na binigay sa atin, wala namang halaga yun eh. Kasi nasa Diyos na yun yung bugtong niyang anak. Yeah. We could give our parents a very important gift na wala namang gastos eh. Yung oras natin. Yes, sir. Pasyalan natin sila, kumustahin natin sila, batiin natin sila. Mga simpleng bagay lang. Hindi naman kailangan na mamahalin eh. Nasanay kasi tayo na pag binigyan ka ng regalo ba dito na simple lang, ay, ano mang klase regalo to? Pero pag mamahalin, tuwan-tuwa ka. Yeah. Tuloy tayo, nag-iisip tayo. Kung tayo ay magbigay, kailangan mamahalin din. Yun. Not knowing, yung mga pinaka-importante na bagay sa buhay natin ay libre lamang. Amen. Priceless pa, sir. Priceless. Yes po, tama po yun. Kaya mga kapatid, no, napakaganda po na napag-uusapan po natin po dito sa ating pong programa na kung saan dapat tayo po ay maging mapagbigay. Dito po sa verse na binasa po natin kanina, dito natin makikita kung ano po yung dapat na maging basihan po natin kung paano yung tamang pagbibigay. No? Dito po kanina, binasa po natin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Alam niyo po, Huya, no? Dito po sa verse pong ito, dito natin makikita na ang ating pong Diyos ay mapagbigay. Na kung saan napakagandang ma-adapt din ho natin. No, alam niyo po mga kapatid, it's not yung blessing, no, it's not about receiving and receiving. Kundi ang blessing din po ay sa pagbibigay. 'Di ba? Sabi nga ng Bible, it is more blessed to give than to receive. Kaya mga kapatid, no, sa pagbibigay, alam niyo mas pagpapalain tayo pag tayo po ay nagbibigay, no? Kaya dito rin po natin makikita pag tayo po ay nagbibigay, we will always see to it kung ano po ang pinaka-the best na maibibigay po natin. No? May mga times kanina, Sir Roy, sinasabi po natin, yung nagiging basihan natin, yung quality ng regalong maibibigay po natin is the amount. Pero nagkakamali po tayo doon. No? Pero bagamat mahalaga din po yun na kahit papaano, kung may kakayahan tayo, hindi po masama na lakihan natin yung mararamdaman natin na nagkakaroon tayo ng sakripisyo. Napakaganda na maging attitude po natin yan sa pagbibigay, lalong-lalo na pag nagbibigay po tayo para po sa gawain po sa Panginoon. Kaya ganun din po dapat yung magiging attitude natin sa pagbibigay po natin sa ating mga magulang. There are times na magsasacrifice talaga tayo pag nagbibigay. Katulad nga po sinabi po namin kanina, tayo po ay may mga schedule na ginagawa, di ba? At may mga times na tayo po ay talagang hirap na hirap kumuha ng schedule. Why not na magbigay tayo ng sacrificial time na maibibigay natin sa ating mga magulang? Check. Minsan kasi, naghahanap lang tayo kung kailan yung free. Di ba? Why not na magkaroon tayo ng tayo po ay magsasakripisyo na kung saan maipapakita natin yung kahalagahan ng isa pong tao pag tayo po ay talagang tayo po ay nagsasakripisyo. Kaya sa pagbibigay po mga kapatid, napakaganda na ehemplo po dito Walang iba kundi yung ating pong Panginoong Diyos. Dahil yung pinaka-the best gift na ibinigay niya sa atin ay wala pong iba kundi yung bugtong na anak niya, wala pong iba kundi ang Panginoon Kristo. Dapat ganyan din po ang ating pong magiging mindset pag tayo rin po ay nagbibigay. And I believe, Brother Tony, nung nagdesisyon ang Diyos na ibigay niya ang kanyang bugtong na anak, mabigat sa kanya yon. But dahil sa pagmamahal niya sa sangkatauhan, ibinigay niya ang bugtong niyang anak. And nung siya ay nasa krus ng Kalbaryo,
mismo ang Diyos hindi makatingin sa kanya. Because Christ had on Him the sins of man. Pero because of the love, yung love niya ang nangibabaw. Dapat sa atin, ganun din. Yung pagmamahal natin sa magulang natin, ang mangibabaw sa schedule natin. Totoo, sir. Yun dapat ang mangibabaw sa oras natin. Eh kung hindi mo maibigay ang oras nga lang, hindi mo maibigay. Diba? How much more yung ano? It's very important that we understand yung essence of giving. Wala naman sa halaga yun eh. Huwag natin isipin na ito lang kaya ko ibigay kay mama. Hindi yun. It's your time. Mas mahalaga sa kanila ang presensya mo, ang Totoo yan. oras mo. Totoo Amen. yan, sir. Pagdating nga dyan, sir, sa time, noon, umuwi ako ng December. Ngayon, binago na naming magkakapatid na birthday na ni Mama. Simula nung Wow. nag-60 siya, sir. So, ako 22, yung mother ko 7. Ang ginagawa ko, di bali nang sa birthday ko, ako lang. Basta dun sa birthday ng nanay ko, kumpleto kami. Kaya Yeah. ako ang nag-o-organize niya na ito yung ano natin, ito yung activity natin sa ganito, ito yung gagawin natin. Kaya every birthday, sir, by God's grace, ng nanay namin, nasusurprise siya na ito yung amen. ginagawa ng mga anak ko. Dahil nakikita ng mga kapitbahay, sir, buti yung mga anak mo noon naalala ka dahil magtataka silang nag-uuwian na siya. Oo, hindi ko naman yan hinihingi sa kanila. Sila yung gumagawa ng paraan. Amen. Yun. Ara, tumatawa ka kanina. Meron po ulit kasing comment yung inaanak niyo. Ano yung inaanak? Abi, amen, Ninong Roy. Love talaga. Amen, amen, amen. Sir Roy, basahin ko lamang po ito saglit. Meron tayong note Sige, dito sige. na inilagay eh. The act of giving is a way to express love. Yes. No? Hindi lamang po love, appreciation. No? Kaya napakaganda po na maging kaugalian po natin, especially sa mga young people natin sa ngayon, no? Yes, sir. Wag nating kakaligtaan na magbigay tayo ng something sa ating pumamagulang kasi it is also our way na maipapakita natin na mahal po natin sila. Napakahirap magmahal po ng isa pong persona, no, na kung saan kinaligtaan mo yung unang nagmahal sa iyo, no? Napakahirap sa mga young people natin ngayon, nais na magkaroon ng panibagong relasyon. Diba? Si Roy, tinuturo natin before. No? Bago tayo mag-isip na pumasok sa panibagong relasyon, dapat we'll always see to it na i-check natin kung maganda yung relationship natin sa ating pumamagulang. Check. Kumusta kaya yung pagmamahal mo sa kanila? No? Kaya napakaganda po dito, Huya, sir, na kung saan sa mga viewers po namin, na siguraduhin natin na bago tayo magmahal ng iba, bago tayo magbigay sa iba, amen, nakapagbigay muna tayo sa ating mga magulang. Yun. Amen, amen. Huwag naman sana masumpungan tayo na iniisip natin yung iba. But Yes, sir. yung ating magulang, walang tayong regalo sa kanila. Amen. Totoo, sir. At Sir Tony, Sir Roy, sabi nga po sa Bible sa Ephesians chapter 6 verse 1, yung command, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, for which is the first commandment with promise. Etong verse na to, in connection doon, sir, sa John 3:16, maipapakita natin yung love natin sa mga magulang natin by obeying them, by honoring them. Amen. Natulad na yung mga Amen. napag-usapan Best natin gift na pwede kanina. na maibigay. The best na to na maibigay Amen. natin sa kanila. Masunod natin to. And Amen. at the same time, may natutuwa pa ang Panginoon na bilang anak, nagampanan natin ito. Amen. Amen. Maganda po yung binanggit yung ma'am na verse pong yan, na minsan yan nung nakakaligtaan natin no? Na tayo dapat ay patuloy na sumusunod at nag-o-honor sa ating pumamagulang. Magandang realization po ito no? Sa mga kabataan po natin sa ngayon, nag-iisip po kayo ng something na regalo na may ibibigay nyo, why not nasundin natin yung verse pong ito? Are we really obedient? Are we really honoring our parents? That's the best gift na pwede nating maibibigay. No, kaya kung ano man ang iniisip nyo po sa ngayon na maibibigay po ninyo, maganda na na-remind po tayo dito na dapat ito muna ang maibibigay po natin sa ating pong mga magulang. Sir, Alright. Ma'am Sai. Sir Tony, naalala ko yung kanina sinabi mo na gusto mo na maging maganda yung yung pangalan mo sa magulang. Naalala ko rin yung sinabi ni Ma'am Rona kanina, yung Ephesians 6:2, yung honor thy father and thy mother. Mas maganda rin po tayo, mga kabataan, is mag-maintain tayo ng magandang testimony, lalong-lalo na inside and outside our home. Kasi, di ba madalas,
nasa isip nating mga young people na, ay, mauunawaan ako ni Mami kahit hindi ko magawa yung pinapagawa niya, yung simpleng paghugas, ganyan, maunawaan. Pero pag sa labas, ang bait natin sa ibang tao. Ganyan kasi ganyan ako eh. Nasa sermonan ako ni Mama sa ganyan. Minsan daw, sabi ni Mama, ang bait-bait mo sa labas, dito ang sungit mo sa akin. Diba ganyan si Mami? Totoo yun. So, yun yung inaano ko sa sarili ko na, na binabantayan ko. Kasi sinasabi ni Mama, ang saya-saya mo sa labas, pag dito, sinusungitan mo talaga ako. So, ganyan, pag dalawa kami. So, yun yung ibinabattle ko na hiningi ko ng sorry sa mother ko na dapat mas ma-appreciate natin yung simple thoughts na ginagawa ng magulang natin, sa atin, ganyan. Bagamat, syempre may edad na, yung appreciation, simpleng thank you, ganyan, salamat ma, ganyan. So, ayan ang challenge ko sa atin na mga kasama natin yung magulang natin sa ating tahanan. Amen. Yes. Ma'am Ara, may Ayan, nais kayong balita. basahin ko lang din po muna yung comment ni Ma'am Christy Tungol. Sabi niya, kung ano ang ginagawa ng mga young people sa kanilang magulang ngayon ay kanila ring maituturo sa kanilang magiging anak hanggang sa magtuloy-tuloy na from generation to generation, which is a great sight to see building a godly generation. Which is yun po, Amen. totoo po yun na kaya nga po itong topic na ito is bagamat general po ito, pero since sa team prep po, team preparation na maganda na ngayon pa lang, is matuto na tayong magbigay ng ating regalo. Alam natin yung regalo natin sa ating mga magulang. Kasi po, pag nagkapamilya din po tayo, yun na po yung magiging attitude natin, makakasanayan natin na mahilig ka or magiging makasanayan mo na ganito ako sa magulang ko. Which is sa magiging asawa mo, magiging ganun ka rin. Wow. Na Amen. Amen, Master. marunong ako mag-appreciate sa magiging asawa ko kasi ito yung nakasanayan ko, nakaugalian ko, ito na yung natutunan ko, ito yung aral na nalaman ko noong paman. So maganda na mai-practice o maisapamuhay na po natin ito ngayon pa lang. So kaya nga sabi ni Pastor, kung mag-start tayo ngayon na. Yun. Hindi mo Now muna. Now na. Yung one day. Amen. Amen. Sir Roy, nais ko lamang po, nakapag-strike sa akin at meron pong naalala sa binanggit po ni Ma'am Sai. Yun. Sinabi niya Ano po yun? kanina na humihingi siya ng sorry sa kanya pong parent. Alam niyo po, maaring some of our young people today, papasok yung Christmas, ay hindi sila nagkaroon ng pagkakaintindihan o meron Yun. silang away sa kanila pong mga magulang. Why not ngayon po, ma-realize natin ano kaya ang po pwede ninyong maibigay sa inyo pong mga magulang? Na regalo. Yun. Why not to say na tayo po ay maibibigay natin yung tayo po ay magpakumbaba at sabihin natin na sorry sa ating mga magulang. Yun. Amen. Pinaka the best gift po yan, mga kapatid. Alam niyo po, napakahirap na meron tayong kaaway. Kahit sino po dito, Yes, nakakasalamuhan natin. Ang hirap tumingin. Ang hirap makipag-usap. Totoo yan. Barito. Mabira, kumbaga parang lumiliit yung mundo mo. How much more yung kaaway mo mismo, yung pamilya mo. Nasa loob ng bahay. Yes. Diba? That is Nakakalungkot. actually, Barito, the very essence of Christmas. Yes, sir. Kaya binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak to reconcile man Yes, sir. to Him. Kung hindi dahil kay Kristo, hindi tayo makapag-reconcile sa Diyos kasi tayo makasalanan. That same essence dapat ng reconciliation ay ma-practice ng mga takasubaybay natin ngayong December. Amen. Reconcile, kung may away man kayo, may tampuhan man kayo Amen. ng magulang nyo, why not reconcile with them this December? Amen. At napag-usapan ito last year and the previous Decembers, Brother Yes, sir. Tony. Huwag niyong hayaan tumawid ang December 31 na may bit-bit kayong tampo sa magulang Tama ninyo. yun, tama. Sa Amen. 2024. Amen, amen. Kaya napakaganda po nito, Huya, no? Ang pinaka-the best gift na may ibibigay po ninyo sa parents po ninyo, reconciliation. The best po yan. No? Sir Ma'am Tony, Ron. babasahin ko lang yung comment ni Pastor Hill. Just be a godly child is a great blessing to parents. Totoo yan. Yun. Amen. Tama po yan. Kaya, mga kapatid, no, makita, alam niyo po, ako rin po ay magulang na. Sa totoo, magulang na rin po ako. No, at napakasaya ko bilang isang magulang na kung kami man ay meron po kami papalaki na meron pong takot sa Diyos. Alam niyo po, napakaganda po yan na maging goal din po natin yan bilang isang anak, no? Na kung saan tayo po ay obedient sa ating pong Diyos, obedient tayo sa ating pong pastor, at obedient tayo sa ating pong mga magulang. Kaya napakaganda po yan ang gift
na maibibigay po sa atin, sa ating pong mga magulang. Alright, sir, right, sir. Okay. Kinabahan ako kanina, pagkasabi ni Pastor na just being a godly child is a great gift sa ating mga magulang. Amen. Pagkatapos doon, bati naman si Ninong. Pagkatapos sa Ninong! being a godly child, bati kay Ninong. Vera. Ayan. Sir, basahin ko lang po yung comment ni Ma'am Genesis. Sabi po niya, sobrang blessed talaga ng church natin dahil may ganitong programa upang lalo tayong matuto kung paano pahalagaan ang ating mga magulang. Sana all na mga ibang may ganitong itinuturo din para sa mga kabataan na magkaroon ng tamang pagtrato sa magulang. Maganda nito. Tamang pagtrato. Amen. Maganda po yan. Thank you po, Ma'am Genesis, no? Yan ang minsan nakakaligtaan natin. Tamang pagtrato sa ating pong mga magulang. Thank you po, Ma'am Genesis. Sorry. Okay, Brother Tony, mabilis ang oras. Mabilis. Mabilis ang oras. Ang bihira. But huwag kayo mag-alala sapagkat ito pa lamang ang pinakaunang Umpisa pa lang Friday naman. Amen. Amen. ng month of December. And we will have the same topic for the entire month of December. Starting today, December 1, then December 8, 15, 23, and then we'll culminate sa 29, 22, then 29. Yeah. Yun ang pinakahuling Friday for the month of December. And ang ating topic is, ano ang plano kong irigalo ko sa aking mga magulang? Sister Ara. Basahin ko po muna yung comment po ni Ma'am Tang. Doon, reply po niya doon sa Just Be a Godly Child, di Pastor Yan. Sabi niya, yes po, Pastor, they may not perfect, but just seeing them trying to be one by God's grace, it's already Amen a po. blessing and gift for me. Wow. Amen. Sabi ni? Ma'am Tang Ma'am Tang. Belmonte, Wow. bilang Amen. isang Amen. magulang. God bless you, Ma'am Tang. Okay, so Brother Tony, shout out muna tayo sa ating mga taga-subaybay ngayong gabi. Let's shout out, let's acknowledge yung mga sumabay sa atin ngayong gabi. Jomar Baldicanyas, Ruel Rodriguez. Brad, shout out to you. Brad Ruel Rodriguez, slow down. Masyado ka mabilis. Shout out to you, slow down. Sino ka man. Huwag ka masyadong mabilis. Justin Del Mundo, Ching Musico, Randy Plomeda, Anthony Claro, Tony, shout out to you. Pastor Louie de la Cruz, Ma'am Noyce Navarro, and of course, Simon and Garfunkel. Ma'am Tang Belmonte, Jay Ramirez. Jay, shout out to you. Sangli, hello. Ma'am Chona Juarez, Karen Joy Agonase, Ma'am Maricris Marciano, and Perla Manluktaw. For tonight, we had a total of 89 outlets. Amen, amen. Watching us. And Amen. sir, si Father Will. Yes, Si Ninong Will. Ninong Will. Sir Willie. Nanonood, sir. Yun talaga ang ninong ng lahat. Yun. Ninong ko rin yun. Ninong Si Will, Willie hello po. Chavez. Willie. Yun. Ninong. Hello, Ninong Willie. Hello, Ninong. Amen, amen. Naka-prepare na po ba, sir, yung mga pictures Yung ng mga Team Prep, sir? pictures. Alright, sige po, Ayun. pakita po muna natin. Alright, marami pong salamat sa patuloy pong pagsubaybay from Team Preparation. Thank you from Team Purposeful. Amen, maraming salamat po sa inyo pong lahat. Sa pangunguna po yaan ni Sir Ponching. Great to see you all. And of course, sa Team Patient, sa pangunguna po yaan ni Sir Gianiel. Amen, amen. Patuloy lamang po tayong sumubaybay at marami po tayong marutunan sa ating pong programa po dito na ang topic, ang regalo ko sa magulang ko ngayong Pasko. Alright, Yun, Ma'am sir. Ara. Bago yun, sir, bago tayo bumati, may mga babasahin pa po akong comment dito. Unahin ko po muna si Ma'am Diane Valencia. Kahit po nagkulang ang ating mga magulang, dahil hanggang doon lang ang nakaya nila, accept po natin. Bago po sila lumisan ng mundo, ay mapagaan natin ang loob nila. After all, ang pagmamahal po ang kailangang mangibabaw. At ganoon din po si Pastor Hill. Sabi po ni Pastor, ang maging isang anak, ayon sa design ng Diyos, ay dakilang regalo na sa magulang. Wow. Mano Yes, sir. po, Ninong Roy. Pambira. Ninong Willie, narinig mo yun, ha? Ninong Will. Amen, amen. Alright. So mga kapatid, no, bago tayo magpaalam, mga huling nais po natin batian. Ma'am Ara, may nais po Ayun natin po, muli maraming salamat po sa inyong lahat sa sumubaybay po, sumama po sa amin hanggang sa matapos po itong episode ngayong gabi at antabayanan po natin sa mga susunod na linggo dahil napakaganda po ng topic po natin about kung ano po yung regalo natin sa ating mga magulang ngayong Pasko at pinapaalala natin hindi lang po dapat yung regalo natin every time na Pasko lang or din
sineselebrate natin. So, ibigay po natin na ayon sa ating mga magulang. Lalong-lalo na yung pagmamahal natin sa kanila. Sabi nga po kanina ni Pastor, yung maging mabuting anak, godly Tama. child ka Amen. lang, is napakamagandang regalo. At ipanalangin natin na hindi lang ngayon, every December mangyayari sa atin yun. Kundi, by the grace of God, magagawa po natin yon at magampanan po natin yung bilang isang anak. So, maraming salamat po and to God be the glory po. Amen. Ma'am Rona. Sir, babasahin ko lang ang comment ni Sir Hiner. Ang regalo ko sa mga magulang ko ay ang matagal na nilang pinag-pray at sa akin ang asawa. Ayun. Nananawagan po, kaya Nananawagan. tanggapin nyo na. At maraming salamat po sa lahat ng viewers namin ngayon. At huwag nating kalimutan na maibigay natin sa ating mga magulang yung natanggap natin na regalo mula sa Panginoon, ang pagmamahal. Ang pagmamahal na yon, maipasa natin sa kanila sa pamamagitan ng ating pagsunod at pagpapahalaga sa kanila. Amen. See you next week. Amen. Maraming salamat, Ma'am Rons, Ma'am Sai. Ayan, at maraming salamat po sila mga nagsusubaybay sa Team Patient. Maraming po salamat sa Southeast Family, sa aking mother. Maraming salamat. At magkita-kita po tayo muli next week sa ating magandang episode. Ayan. Amen. Maraming salamat, Ma'am Sai. Sir Roy. Okay, shoutout sa lahat ng kasama ko sa Philippine Navy, Philippine Fleet. Special shoutout to you, Brad Ruel Rodriguez, Tony Claro, at yung mga nabanggit ko kanina. And of course, Sister Christy, love you to the max. Special shoutout for you. Wow. Amen. And of course, hindi ko rin po makakaligtaan yung ating pong deaf interpreter. Wala pong iba kundi si Ma'am Carmela. Hello. Kasama din po natin yan as our deaf interpreter host. Hi, Ma'am. Amen. Yun. Maraming salamat po kay Ma'am Carmela. And of course, hindi ko rin po makakalimutan. Nais ko rin po magpasalamat kay Ma'am Leia na nag-rush na mag-design ng ating studio ngayon pong gabi. Once again, salamat po kay Ma'am Leia nag-prepare ng ating Thank you, pong, Ma'am Leia. studio. Alright, and of course, bago ako magpaalam, nais ko rin pong batiin yung aking pong mga ka-area ng Northeast Family. Thank you for tuning in. And of course, sa aking pong wife na Sister Dang at sa aking anak na si Primo. Sa lahat po nanonood po ngayon pong gabi, magkita-kita po tayo next Friday sa ating pong programang The Preparation. Good night and God bless us all. Bye-bye. See you next episode.